Iba yung block ko siguro sa mga block na nadaanan nyo or andun sa farm nyo. Kasi sa akin talaga, maka-assure talaga ako sa block ko na talagang pag napupuwent mo talaga kung pointing na siya, talagang cool na cool. Pero pagdating ng labanan, doon talaga sharp na sharp siya. From farm, mga 2 AM, kailangan talaga daw, target nila na doon na mag-breakfast yung mga alaga, doon na mismo sa school, sa eskwelahan. Sa'yo, yun ba rin yung ginagawa mo kasi biyahe ka man? Hindi, iba sa akin. Siguro, pag ang ay nag-start ng mga 9 o'clock to 10 o'clock, aga akong dito, papuntang school. Pero pag ganyan yung schedule, pag 2 o'clock, hindi. Dito ko pakakainin yung ko, tapos 2 o'clock yung schedule, mga 9:30 to 10, yan muna yung oras biyahe ko papuntang school. Yan ang palagi kong ginagawa. Hindi naman nag-o-off yung manok ko pagdating doon. Nasabi mo na itlog to pinadala dito. Hindi ba basilan or mababa yung hatching rate niyan kasi galing pa yan Amerika? Hindi naman kasi kini si Lawrence Robledo, dayon kamo sa Hampang Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode mga master, binyahin natin ang Hampang Argao dito pa rin sa Cebu Island. This morning, ating makakausap bago nating kaibigan, Councilor Lawrence Robledo. Good morning, master. Yeah, good morning po. Please greet ka sa ating mga subscribers. Okay, sa lahat ng mga subscribers ng ating Birada Master, magandang umaga sa ating lahat po. Ito po si Lawrence Robledo ng Hampang Game Farm. Magandang umaga po ulit. Ako po ay isang taga dito sa Hampang, taga-Hampang talaga ako. Tapos nakapag-asawa po ako ng taga Binlod. Doon po ako nagiging konsihal. At tapos batang-bata pa lang ako, talagang mahilig na talaga ako sa kasi yung mga tsuhin ko dito sa Hampang ay talagang mahilig din sila. Alam mo naman kasi talaga mahirap talaga pag wala kang pera. Kailangan ka talagang mag-invest. So noong unang panahon nung nag-start pa lang ako nang hiram lang talaga ako ng mga ika-nga o material sa ating mga kaibigan. Ano-ano yung mga linyada na nandito sa farm mo? Ngayon talaga ang pinaka winning line ko at saka pinaka special na linyada ko itong Black Alabama ko. Yung Black Alabama ko talaga talaga to, puro to galing to ng Alabama, USA. Dala to ng kaibigan ko na tinatawag ko na Daddy, Engineer Nanding Puentes from Taluot, Argao. Siya ang nagdala sa akin dito sa Pinas. Ano siya? Magaling umilag at saka bright talaga maglaro. Kahit pilay na siya, kahit tignan kung may video talaga na ipakita, kahit tignan nyo, ilang beses na talagang bali na siya, talagang pilay na siya. Yung ating Black Alabama. Naging exposed din ako sa mga blacks kasi yung farm ko dati, yung papa ko mahilig sa black. Ang ayaw ko sa black is that masyado silang matapang, inahanda mo sila, tapos lalo na pag pointing, doon lumalabas sa tapang, grabe yung tapang nila. How about sa Black Alabama mo? Di, sa akin talaga, cool na cool sila. Di, tinutuka yung yung kamay, yung braso mo, wala. Normal lang talaga yung black ko. Iba yung black ko siguro sa mga black na nadaanan nyo or andun sa farm nyo. Maka-assure talaga ako sa black ko na talagang pag napupuwent mo talaga kung pointing na siya, talagang cool na cool. Pero pagdating ng labanan, doon talaga sharp na sharp siya. Bakit yung blacks mo, meron ako nakikita na parang white streamer, tapos yung mga paa nila, yung iba parang may puntik-puntik na puti. Yan ang yan ang linyada galing ng Alabama Black. Kasi nung nagdala ng daddy ko dito ng itlog, kasi ang story ng Black Alabama ko ito. Hindi to live galing Alabama na dinadala to ng daddy ko itlog. Inaano niya sa eroplano, lagay niya sa paa niya. Kailangan hindi mo talaga itlog kasi sensitive yan eh. Hindi ko talaga tinatanong sa
Alabama farm, yung Blood composition. blood composition niya. Pagdating dito, inaano ko lang sila. Yung black na babae na nabuhay at saka yung black na lalaki, sila ang ini-infuse ko. For 3 years at 3 to 4 years na ata to. Parang ano siya, nung una, nung first year, second year, talagang black lahat sila lahat. Walang white streamer. Walang white streamer. Pero ngayong pangatlong taon at pang-apat, doon ko na nakikita. Bakit may nalalabas na white at saka may puntik-puntik na itim at saka may white stream na yung ano natin, black Alabama natin. Yan siguro ang tinatawag na throwback. Nasabi mo na itlog to pinadala dito. Hindi ba basilan or mababa yung hatching rate niyan kasi galing pa yan Amerika? Hindi naman kasi 33 or 44, I don't know, parang ano ko. Tapos yung hatch ay 36, so 8 lang. 8 or 7 lang yung hindi nag-hatch. Maganda yung ano nila. So okay pala no? From Amerika, mga itlog dalhin dito sa Pilipinas. Okay. Anong advantage para sa iyo nakikita mo? Talagang marami kang masave na pera. Yung documentation, permits, clearances, hindi masyadong mahigpit. Hindi masyadong mahigpit kasi parang hand carry lang yan eh. Ganyan. Parang hand carry lang yan. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, sine-check nila kung ano yung dala mo. Dadaan din sa ano yan, dadaan din sa x-ray yan. Dadaan din sa Pero wala na yung bae, wala na sila doon. Wala na. Paano pala yung pointing sa mga blocks mo? Normal lang. Huwag nang masyadong bigay ng anong mga medication, kung ano-ano, galing sa huwag masyado niyan. Kailangan talaga din ng vitamins. Pero wag yung galing sa tapos dito na naman kayo, bili ka naman doon. Pag nakita ka mayroong, bili ka naman. Yan, problema ka talaga niyan pagdating ng... Pumupunta ka pala ng city, no? Doon sa Aminik, biyahe ka. Mostly, sa mga na-interview ko na ng mga breeders, ang ginagawa nila is that from farm, mga 2 AM, kailangan talaga daw, target nila na doon na mag-breakfast yung mga alaga, doon na mismo sa school, sa eskwelahan. Sa'yo, yun ba rin yung ginagawa mo kasi biyahe ka man? Hindi. Iba sa akin. Siguro, pag ay nag-start ng mga 9 o'clock to 10 o'clock, aga akong dito, papuntang school. Pero pag ganyan yung schedule, pag 2 o'clock, hindi. Dito ko pakakainin ko. Tapos 2 o'clock yung schedule, mga 9:30 to 10, yan muna yung oras biyahe ko papuntang school. Yan ang palagi kong ginagawa. Hindi naman nag-o-off yung pagdating doon. Kasi iba talaga, pag ganyang oras, alam mo naman, sa pag nagkaroon ng ibang lugar, talagang malilito siya, lalo na sa pagkain. Pagdating ng talagang ganado pa rin siyang kumain. Kahit medyo control na yung pagkain mo at saka control na yung mga tubig mo, kailangan talagang gana pa rin siyang kumain. Sa hindi naman niya lugar, hindi niya kabisadong lugar, talagang manibago talaga yon. Kaya from farm to school, iba kasi may biyahe pa eh. Talagang pagdating doon, maninibago talaga. Ano na lang, parting words or advice sa ating mga subscribers ngayon? Mga kamaster, mga subscribers natin, alam mo naman sa pag nag tayo, meter lang talaga. Kasi mahirap na talaga pag nalulung tayo sa sugat. Sa buhay natin ngayon, mahirap. Lalo na yung mahilig talaga tapos hindi makabili ng medyo maganda at mamahalin na materials. Ano lang kayo, tsaga-tsaga lang kayo dyan. Kasi alam naman nyo naman sa akin, sa Hampang Game Farm, namimigay tayo, hindi ko kayo pinapabayad, pero dinadaan natin sa paligsahan. Yan lang ang abangan nyo. Kaya ulit, sa mga mahilig, again, meter lang tayo. Dahan-dahan lang tayo. Ika nga sa Bisaya, lingaw-lingaw lang tabay. Ayun mga master, nakausap natin ang isang dedicated na public servant and also breeder dito sa Barangay Hampang, lungsod ng Argao, Cebu. May-ari, Councilor Lawrence Robledo ng Hampang Game Farm. I hope mga master na meron naman kayong napulot na mga tips and mga practices, also mga routine sa ating hilig mga master, no? Please don't forget to support this channel by subscribing. Pindutin niyo yung subscribe button dyan sa baba. Also my Facebook page na Birada Master, my TikTok account GM Birada Master. Hanggang dito na lang mga master. Thank you so much sa inyong panonood. Birada Master!
Lawrence Robledo, Hampang Game Farm, Birada Master. Thank you, Pons. Okay. Ito daw mga master, maraming sudan ay kinamatisan ano ni nga kuan baboy halaan sa baw. Paabot pa ta sa uban ay nag-order pa ni siya. So to imong order balbako ang kanang lalay. Dinat ang robot. Gahiya na. Dinat ang robot. Kuan, tinuwang sigbin. Steven day. Steven. Kinautaw kira ka. Master, dako ang kaon ni mo eh. Usa ka kaldero. Kuan kayo kanang yandam gid ba? Tapos ani mo kalamansi. Sa mga amigo na tong FW dia. Daog na.